Sa sumunod na eksena, ipinaliwanag ni Kafka na ang huling nakita niya ay si General Isao na unti-unting naglalaho habang nakatalikod sa kanya. Dapat nga daw ay naglaho na din siya kasama si number 8, pero nung nagising siya nasa loob na siya ng Defense Force Hospital, at 4 na buwan na daw ang nakalipas matapos ang pagkawalan niya ng malay. Matapos niya yun ipaliwanag, bumalik na tayo sa kasalukuyan kung saan gulat na gulat yung doktor at nurse na nagbabantay sa kanya dahil sa pagkagising niya. Agad itong itinawag ng nurse habang yung doktor ay pinakalma lang siya. Nang mapalingon naman siya sa kanyang refleksyon sa isang bintana, nagtataka siyang napatanong kung sino yung nakikita niya dito dahil malaki-laki din ang ibinago ng kanyang itsura. Sumunod noon, habang kumakain siya, naghabol siya sa mga impormasyon na kanyang na-miss. Nalaman niya dito na may 1,316 na kaiju ang nag-emerge, 18 naman ang Dai-Kaiju doon, 7 ang identified kaiju sa mga yun including isang special case, at ang damage na natamo naman noon ay umabot sa halagang 56.4 trillion yen. Ipinaliwanag niya na dahil sa Tokyo nagsimula ang sakuna, at mula roon ay kumalat ang pagwasak sa buong Japan, na nagdulot ng maraming casualty sa loob at labas ng labanan. Idinagdag pa niya na bagamat sinasabing himalang maliit ang naging lawak ng pinsala, ang cataclysm ng Kaiju No. 9 pa rin ang tinuturing na pinakamalaking major cataclysm sa kasaysayan ng Defense Force. Nang malaman niya ang lahat ng ito noong mga panahong yun, napaisip siya at napakuyom ang kanyang kamao. Nang ipapaliwanag niya na sa atin ang tungkol naman sa nangyari kay Kaiju No. 8, ipinarinig niya sa atin yung narinig niya sa mga panahong ito galing sa balita na patuloy lang na lumalaki ang concern ng mga tao sa nangyari. Idinagdag ng reporter na kahit ngayon, may ilang spekulasyon pa rin kumakalat tungkol sa kanilang tunay na pagkakakilanlan, na nagpakuha ng atensyon ni Kafka at nagpag-alala sa kanya kung totoo ba ito at nagkomento na that's not good. Habang nagmamadali siyang ahitin ang kanyang facial hair at naghanda, patuloy siyang nakinig sa balita kung saan sinabi na matapos silang mamataan na lumalaban kasama ang Defense Force, lumitaw ang mga teorya sa social media tungkol sa isang bagong bioweapon sa loob ng division, isang kaiju na may human mind, o isang space alien. Idinagdag ng reporter na may mga teorya pa nga na ang mismong cataclysm ay isang plano ng gobyerno at ng Neutralization Bureau para bawasan ang populasyon, at si Kaiju No. 8 ang mastermind sa likod ng lahat ng ito, na lalong nagpag-alala kay Kafka at nagkomento ng okay pero bakit daw, kung saan pinpoint sa atin ni narrator Kafka na ito yung nangyari. Nagpatuloy ang reporter at sinabing 4 na buwan na ang nakalipas, at ang Defense Force ay hindi pa rin naglalabas ng kahit anong detalye tungkol kay Kaiju No. 8, at inuri ito bilang isang highly confidential matter of defense. Pagkatapos magbihis, ipinaliwanag ni Kafka sa atin na habang nasa ganoong sitwasyon siya, hindi siya lubos na sigurado kung paano siya nakabalik sa kanyang human form. Idinagdag niya na ramdam niya ang tibok ng isang human heart sa kanyang dibdib kung saan dapat naroon ang kaiju core. At may isa pa daw siyang kakaibang bagay na napansin. Nang tumingin siya sa loob niya, nakita niya ang kaiju larva na mahimbing na natutulog dito, na ikinagulat niya na nandito pa rin yun. Dahil dito, naisip niya na baka pinanatili ni Director General Shinomiya ang grudges, at nang inisip niya kung paano nito ini-intimidate ang mga grudges, dinagdag niya na mukhang gagawin talaga iyon noon. O baka naman, naisip niya habang nakatingin sa larva, na ibig sabihin lang nito ay kusa silang tutulong sa era na ito. Habang ginagawa niya naman yon, biglang may boses ng babae ang nagtanong sa kanya kung handa na ba siya, na nagpakuha ng kanyang atensyon. Pagkalingon niya dito, nakita niya na si Mina ito kasama ang kanyang assistant na si Okanogi. Nagulat siya at nerbyosong ngumiti habang binabati ito, kung saan ang sisigat na si Mina sa kanya ay tila ba pinigilan nitong magsalita o mag-respond sa kanyang pagbati, at nag-straight to the point na lang na may naghihintay ng kotse sa kanila at hinikayat na siya nito na umalis. Sumunod noon, sumakay na sila sa cargo car ng Defense Force, at habang papunta sa destinasyon nila, namangha si Kafka sa reconstruction ng lugar nila, kung saan napakomento siya na talagang halos reconstructed na ang lahat ng iyon. Mukha pa nga daw na nabigyan nito ng power-up ika niya, at ipinakita naman sa atin dito ang kasalukuyang itsura nitong Japan Defense Force Tachikawa Base. Pagkababa nila sa kotse, masiglang ibinalita ni Okanogi na hindi lang winasak ng pag-atake ni No. 10 ang base nila, kundi lalo pang napurnada ang restoration efforts dahil sa No. 9 cataclysm,
pero nilinaw niyang balak nilang magpatupad ng mga malalaking pagbabago. Habang naglalakad sila papasok sa loob ng base, napansin ni Kafka ang numero ng parking lot kung saan sila nakatayo at sinabi na dito siya nakipagtalo noon kay Kikoro noong araw ng exam. Binalika niya yun at habang tinawag niya itong bruha, sinabi niya na sinabi noon na yun daw ang lucky number ni Kikoro. Napansin rin niyang pareho pa rin ang ayos ng grounds. Naalala niya noong tumatakbo sila ng laps kasama ang ibang trainees at sinabi niyang mabilis ang lahat. Pero sina Iharu, Haruichi, at Aoi ay sobrang bilis na parang nandadaya. Nagpatuloy sila sa pag-ikot sa base, at nang mapansin nila ang new hall, napakomento siya kung gaano na ito kalaki ngayon at na-remind daw siya nito tungkol sa induction ceremony kung saan nag-push up siya sa harap ng mga kasama niya. Nakita rin niyang halos tapos na ang ruined dorms, kaya naalala niya ang mga panahong sabay silang naliligo ng mga lalaki at sinabi niyang sobrang saya noon. Idinagdag pa ni Okanogi na pati ang training grounds ay i-renovate at magiging 1.5 beses na mas malaki, dahilan para mapasigaw si Kafka sa takot at sabihing ibig sabihin yun ay mas matitindi na ang punishment lap sa paligid. Sumunod noon, nang makarating sila sa isang pinto, ipinaalam ni Okanogi sa kanya na sa labas noon ay yung main gate. Naalala niya naman kung anong lugar ito, at nang sasabihin niya na yun, napatitig siya dito at naalala yung mga panahong hinuli siya ng Defense Force dahil nalaman na ng mga ito na siya si Kaiju No. 8. Dito niya din naalala na ito yung lugar kung saan sinabi ni Reno sa kanya na meron yung faith na babalik siya. Sinimulan niyang alalahanin yung mga pinagdaanan niya habang nilalabanan ang pagiging Kaiju No. 8 at kung papaano niya yun in-overcome lahat. Matapos yun, may naunawaan siya sa kung bakit siya dinala nila Mina at Okanogi sa lugar na ito. At masayang sinabi habang lumilingon pabalik kay Mina na ibig sabihin nito ay sa wakas nakabalik na siya. Pagkalingon niya naman sa kanyang likuran, nakita niya na dito ang lahat ng kanyang kaibigan na nakangiti at nakapwestong naghihintay sa kanya. Nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat habang nililibot niya ang kanyang mga mata sa mga ngiti na ibinibigay ng mga ito nang makita siya. Napautal-utal siya dahil dito. Pero bago pa niya matapos yung sasabihin niya ay sumingit si Reno at nakangiti nitong sinabi na masaya itong nakabalik na siya. Lubos na tumama ito sa kanyang puso, at idinagdag noon na may tiwala ito na babalik siya sa kanila. Napatitig siyang muli sa mga ito matapos niya yung marinig. Hindi na niya napigilan ang kanyang nararamdaman, at neges mula nang lumabas ang mga luha sa kanyang mga mata, kaya napapikit siya dito upang mapigilan yung tumulo. Tinakpan niya yung mga mata niya pagkatapos, at bigla siyang nag-squat na nagpagulat kina Mina at Reno. Pinagsasampal niya ang kanyang sarili upang tumigil yung pagtulo ng luha niya, kaya napasay si Kikoro habang pinapanood siya. Matapos yun ay tumayo na siyang muli at naghandang mag-respond sa sinabi ni Reno sa kanya. Sa kabila ng kanyang pagpipigil, hindi niya ito nagawa at tuluyan ng tumulo ang mga luha sa kanyang mga mata na may kasama pang sipon, habang masayang sinasabi na natutuwa siyang nakabalik na din siya. Bigla naman siyang sinugod ni Iharu ng may puno ng buhay, at binigyan siya nito ng happy tackle, na nagpatambas sa kanya. Nagtaka si Iharu dahil ang dali niyang bumagsak, kaya napatanong ito kung out of practice ba siya, kung saan naiirita niya namang pinoint na 4 na buwan siyang tulog habang sarcastic niya itong tinatawag na genius, na nagpatawa naman sa iba nilang kasama dun. Napakomento naman si Haruichi na talagang ang dauntless noon ni Iharu pagdating sa mga ganitong bagay at idinagdag na at least ay ginagawa nung less awkward para sa kanila yung sitwasyon, habang si Aoi ay sinabi na bagay maging spearhead captain yun para sa 3rd Division kasama ang attitude na yun. Sumunod noon ay tinulungan na ni Kikoro si Kafka na tumayo, at isa-isa na silang lumapit dito upang makipag-usap, habang nakangiti lang silang pinanood nila Hoshina, Mina at Okanogi. Paasar na sinabi ni Kikoro sa kanya na sobrang tagal niyang tulog kaya inisip nito kung majay gising pa ba talaga siya, habang si Iharu ay pinoint na binibisita siya nila paminsan-minsan at tinanong kung hindi ba niya sila napapansin, kaya pinoint niya na paano niya yun magagawa ay tulog siya. Ipinaalam naman ni Reno sa kanya na habang tulog daw siya, ikinasal na si Gaki kay Ren Sekino, na nagpasigaw sa kanya ng no way at nagkomento na isa yun shock and a half. Habang nakikipagtawanan na siyang muli kasama ang mga kaibigan niya, napagdesisyonan ni Kafka na ipaalam sa atin kung ano na ang nangyari sa lahat ng mga yun afterwards. Ipinaalam niya sa atin na sa susunod na taon, sina Reno, Iharu, Haruichi, at Aoi ay itatalaga bilang mga platoon commander,
At dahil dito, ayon sa mga analyst sa headquarters, ang 3rd Division ay maituturing ng kasing lakas ng 1st Division pagdating sa combat ability at pumasok na ito sa tinatawag na Golden Age nito. Idinagdag niya na inasahan ng Defense Force na bababa ang bilang ng mga aplikante dahil sa number 9 Cataclysm, pero taliwas sa kanilang inaasahan, nag-quadruple ang dami ng aplikante kumpara noong nakaraang taon, na nangangahulugan na lubos na naging busy ngayon sina Mina at Hoshina. Ipinakita sila sa atin sumunod noon na nalulunod na sa dami ng paperwork kung saan si Mina ay nagsimula ng masiraan ng loob at maiyak habang nagkokomento na kinamumuhian niya ang office work, si Okanogi naman ay nawiwindang na sa dami ng aplikante, habang si Hoshina ay pinupush ang sarili na makagawa ng marami. Pagkatapos noon, ipinaliwanag niya na nakatanggap si Kikoro ng isang unprecedented na promotion at magiging vice captain ng 1st Division sa kanyang ikalawang taon pa lang. Dagdag niya na porsigido itong maging pinakamalakas at balang araw ay lagpasan ang kanyang mga magulang. Kaakibat nito, sinabi niya na si Vice Captain Hasegawa ay naitalaga bilang HQ Staff Officer, at dahil dito, sinabi ni Hasegawa na si Narumi ay naglabas ng reklamo na dala ng pride kahit na wala naman siyang interes na lumipat sa headquarters. Upang patahimikin ang matinding galit ni Narumi sa pag-alis ni Hasegawa na hindi siya isinama, sinabi sa kanya ni Kikoro na ang captain ng 1st Division ay kailangang siya ang pinakamalakas, at tinanong kung sino ba sa buong mundo ang papalit sa kanya kung sakaling umalis siya, na agad nakaagaw ng atensyon ni Narumi. Gumana naman ang pang-uto ni Kikoro dito at kumalma na habang nagkokomento na good point ang kanyang sinabi. Sinenyasan naman ni Kikoro si Hasegawa na i-force out niya ito dun one day, kung saan nagbigay yun ng thumbs up at napakomento na ngayon ay pwede niya nang iwan ang mga bagay kay Narumi. Sumunod noon, idinagdag ni Kafka na pero apparently, hindi lang yung combat power noon ang isang bagay na nag-go-grow. Ipinaalam niya sa atin na merong 7 identified kaiju na na-neutralize sa number 9 Cataclysm, kung saan ang tisyo ng 6 sa mga yon, maliban sa na-weaponize na number 10, ay kasalukuyang nakatago. Nagpakita daw ang isa sa mga yon, si number 12, ng aptitude para kay Captain Soichiro ng Western Division, pero since ang lahat daw ng mga yon ay lubos na mapanganib na kaiju na may advanced intelligence at sentience, maingat pa ring pinag-iisipan kung ay ko-convert ba ang mga yon bilang weapons o itatapon na lang. In particular, ang tissue ng katawan ni Kaiju number 9 ay inilagay daw sa number 6 level cold storage, at kasalukuyang nasa mahigpit na lockdown sa pinakalalim na bahagi ng Ariake Base. At sa huli, dagdag niya, ito naman ang sitwasyon niya. Ipinakita siya sa atin na bumibili ng onigiri mula sa isang convenience store. Habang pinapunch na niya yung binili niya sa self-service lane para magbayad, biglang lumindol ng malakas, na nagdulot ng takot sa mga tao at napaisip silang baka kaiju ang dahilan nun. Agad lumabas si Kafka at sinuri ang sitwasyon. Ipinaalam niya sa mga tao sa paligid na bahagi siya ng Defense Force at hiniling sa lahat na kalmadong sundin ang mga tagubilin para sa paglikas. Makalipas ang ilang sandali, dumating na sa area nila ang isang higanteng kaiju at madali nitong nawasak ang isang kalapit na building. Nagsitakbuhan yung mga tao papalayo sa lugar dahil sa takot, habang siya ay agad na ipinaalam sa control room na may kaiju emergence sa Nishikimachi District. Sumagot naman si Hoshina na nakuha na nila yung signal noon at ipapadala na nila agad yung division. Pinagsabihan siya nito na mag-ingat sa mga yojo at tumulong sa pag-guide ng mga tao sa ligtas na lugar, na agad niya namang sinunod. Pero nang kikilos pa lang siya, kinuha muli ni Hoshina yung atensyon niya at seryosong pinpoint na gustong-gusto na malaman ng mga research facility sa buong mundo kung sino talaga si Kaiju number 8, at sinabi na kapag nabunyag ang kanyang sikreto, mapapahamak siya. Pinagsabihan siya nito na huwag gagawa ng kahit anong kalokohan, kung saan matapos ang saglit na pagiging reluctant sumagot, sinabi niya na alam niya yun at mag-stick lang siya sa rearguard support hanggang sa dumating ang division. Sumunod noon ay tinulungan niya na yung mga tao sa kung saan dapat mag-evacuate habang pinapaalam sa mga ito na tiga defense force siya. Makalipas ang ilang sandali, nakapag-evacuate na ang karamihan sa mga tao, kaso sa kasamaang palad, merong 2 bata, isang babae at isang lalaki, na naiwan sa area, at ngayon ay kaharap ang nakakatakot na kaiju na nag-emerge dun. Kita ang lubos na horror sa mukha ng mga batang ito habang tinititigan nila yung halimaw. Sinimulan silang amuyin ng kaiju,
At nang dahil sa overwhelming fear, nawala na ng pag-asa yung batang lalaki at inisip na wala na silang magagawa dito at hindi na sila makakatakbo dun. Gayunpaman, hindi sumuko yung batang babae dito at sa kabila ng lubos na takot na nararamdaman niya, tumayo siya at sinabi na sasali siya sa Defense Force. Kumuha siya ng bakal at itinapat yun sa kaiju habang isinisigaw na hindi ito ang oras para matakot sa ganitong klaseng nilalang, na nagpagulat naman sa batang lalaki. Habang napapaupo sa lapag, nakita niya yung billboard sa likuran ng kaiju na nagsasabing tumatanggap ang Japanese Defense Force ng applicants, at tila nang dahil dun ay na-realize nito na tama yung kasama niya. Kumuha siya ng bato sa magkabilang kamay at inisip na kung hindi nila kayang tumakbo ay lalaban na lang sila. Sinamahan niya sa pagtapat yung batang babae at sabay nila itong hinarap ng may tapang. Nagsimula ng sumugod yung kaiju matapos yun, kung saan hindi naman nila yon inatrasan at buong tapang na inanticipate. Sa lakas ng pagsugod ng kaiju ay nagsanhi yun ng malaking pagsabog sa area na nagpatalsik ng sandamakmak na debris, pero may tila isang high-speed shadow ang lumabas galing sa impact na yun. Nakuha nito yung atensyon ng kaiju, at lumabas na si Kafka ang dumating dun at nagligtas sa dalawang bata bago pa ito makain ng halimaw. Sumunod noon, ipinaliwanag ni Kafka sa atin na siya ay officially assigned sa 3rd Division bilang resulta ng tiwala na nakuha niya noong naganap ang No. 9 Cataclysm. Dagdag niya na sa bagong tatag na on-site Kaiju Analysis Squad na kilala bilang Analytical Support Squad, siya ang nagsisilbing platoon leader. Pagkababa niya sa dalawang bata sa ligtas na lugar, pinuri niya ang mga ito dahil sa pagiging matatag. Nagsimula namang mag-crackle ang kanyang katawan sumunod noon, at sinabi na iuuwi niya sila in one piece, kaya siguraduhin daw nila na isikreto lang ang makikita nila dito. Lumakas ng lumakas ang kanyang pag-crackle at hindi nagtagal ay tuluyan siyang nag-transform bilang si Kaiju No. 8, na nagpagulat sa dalawang bata na kasama niya. Napanganga yung mga ito habang nakatitig sa kanya, at idinagdag niya sa atin na isa siyang platoon leader, at occasionally ay nakikipaglaban pa rin siya bilang si Kaiju No. 8. At dun na nagtatapos ang ating storya. Maraming salamat sa pagsubaybay hanggang sa huli. Hanggang sa muli.